Breaking na breaking news po ito. Marco Rubio, binanatan ang ICC. Pati si Da Junior, nako po, syempre. Si Da Junior kasi mga kababayan, idol na idol yung mga ICC. Lalong-lalo na nung si Tatay Digong ay pinahuli, pinakidnap. So ngayon po, nako, Marco Rubio, sumabog sa galit. Binira ang ICC na sinasabi, lunatics and crazies. Rubio explode. Ayan, nagalit daw mga kababayan. Vows to wrap up and crack down on International Criminal Court. Nako po mga kababayan ko, dito na. Si Da Junior nanginginig, hindi makatingin ng diretsahan kay Marco Rubio. Hindi alam kung ano ang sasabihin, diretsahan o patalikod. Nako po mga kababayan ko. Anti-clear, hindi na alam kung anong sasabihin kay Marco Rubio. Talagang nanlumo. Talagang nalungkot si Da Junior dito, mga kababayan. Talagang tila si Tatay Digong ay papalayain na ni Donald Trump. Panoorin po natin at mamaya may pasabog ang Net25. Ito po. Naku, magugulat po kayo. Tatay Digong, welcome back to the Philippines. Welcome home. Nako po, yari na. Nagre-ready na ang taga Davao. Ang buong Pilipinas na nagmamahal kay Tatay Digong. Eto na. Yari na. Claim that they have a right nonetheless to go after non-treaty members, and we're not members of the ICC. We never signed that treaty. We never joined it. And they somehow claim that they have a right nonetheless to go after non-treaty members and put heads of state and others in jail. We have lunatics and crazies involved in the ICC that are talking about charging members of the U.S. military, maybe even the president or a future president. And if people want to sign on and be a part of that stupid organization, they can. But we're not going to be a part of it, and they're not going to apply their jurisdiction to Americans. That's just not going to happen. We're not going to tolerate it now or in the future, and we've warned them about it repeatedly. And now they're going to see the consequences. Secretary argued that the ICC threatens the sovereignty of the United States and its allies. How do you reconcile that position with the need for an international mechanism to hold perpetrators of war crimes and crimes against humanity accountable? Well, here's how I reconcile it. We're not members of the ICC. We never signed that treaty. We never joined it. And they somehow claim that they have a right nonetheless to go after non-treaty members and put heads of state and others in jail. We've long had quarrels with them, and we have lunatics and crazies involved in the ICC that are talking about charging members of the U.S. military, maybe even the president or a future president, with crimes. I mean, it's not going to happen. It's just not going to happen. We are not members of that court. We never signed on to that treaty. They need to understand that. If people want to sign on and be a part of that stupid organization, they can. But we're not going to be a part of it, and they're not going to apply their jurisdiction to Americans. That's just not going to happen. We're not going to tolerate it now or in the future, and we've warned them about it repeatedly. And now they're going to see the consequences of ignoring us. President Trump, he said on True Social that the U.S. is going to bomb and destroy a bridge or power plant every time that Iran targets a ship in the Strait. Is he talking about civilian infrastructure there? Do you think that is... This is what he's talking about. Iran is begging us. Okay, both directly and indirectly. Let's do a deal. Let's talk. Iran is begging every day. Ayan mga kababayan, dapat ganyan ang paninindigan, hindi papasakop sa banyagang lahi. Gaya ni Donald Trump ay isang matapang at magaling na leader. Ganyan dapat ang paninindigan ng isang bansa na hindi papasakop sa batas na pinapairal ng ICC. They are lunatics and craziest, mga loko-loko at mga bangag. Ayan, lunatics and craziest, mga baliw, mga bangag. Parang sino bang agbang sinasabi dito mga kababayan ko? Kasi ang ginawa nila kay Tatay Digong, talagang tinanggalan ng karapatan. Kung meron mang kasalanan si Tatay Digong, dito litisin sa lokal na hukuman ng Republika ng Pilipinas. Hindi dapat nangingialam ang mga banyaga gaya ng ICC. Kaya sinabi ni Rubio, galit na galit, explodes his feelings. He said that lunatics and craziest, we will crack down the ICC. We will destroy the ICC. Ayun vows to ramp up, crack down on International Criminal Court. Grabing galit na Tignan nyo yung pasabog ng Net25. Magugulat po kayo. Ito po. Ito, tignan nyo po. Ito, tignan nyo. Magugulat po kayo dito. Kung
tatagalugin daw po, Oh, kung ililiwas sa Tagalog ang kanyang mga sinabi, ano sabi? may tinawag siyang bobo at walang silbi. Na, Oh. Habang siya nasa Pilipinas, matindi Oh. yan. Oo. meron pa siyang dinagdag eh. Ano pa sabi? Yun daw mga taong yan Oh, ay pinamumunuan daw ng mga buwang at baliw. naku po! Masakit ka magsalita, Ginoong Marco Masakit, Rubio. mga Pag bangag. Tinagalog. Pag Tinagalog, ay gusto mo ba marinig sa Ingles? O kita nyo mga kababayan, tinawag na mga baliw at mga bobo ang International Criminal Court. Hindi nag-iisip ng tama. Hindi nakakapag-isip ng katwiran at katotohanan. O tignan nyo, si Marco Rubio nang nagsabi, mga ngagba pala itong mga ICC na ito. Nako po, yari na. Ulitin nga natin. Kung tatagalugin daw po, Oh, kung ililiwas sa Tagalog ang kanyang mga sinabi, ano sabi? may tinawag siyang bobo at walang silbi. Na, Oh. Habang siya nasa Pilipinas, matindi Oh. yan. Oo. meron pa siyang dinagdag eh. Ano pa sabi? Yun daw mga taong yan Oh, ay pinamumunuan daw ng mga buwang at baliw. naku po! Masakit ka magsalita, Ginoong Marco Rubio. Pag Tinagalog. Pag Tinagalog, ay gusto mo ba marinig sa Ingles? At saka, gusto kong Oh. alamin kung sino tinutukoy niya. Dahil dito sa Pilipinas, Oho. maraming ganyan ngayon na nagpapalitan ng kung sino yung bobo, kung sino yung, di ba? May mga pinagkasabihan silang Oo. pasakit din pala magsalita itong si Ginoong Mark Rubio. At pagka- sinabi niya ito, Nelson Oo. habang siya nasa Pilipinas, sa harapan ng mga mamamahayag ng Pilipino. Di ba nakipag-usap siya kay Pangulo? Oo, kay Pangulo. Hindi naman siya yung sinasabihan. Hindi. baka- Maraming PS yun. Bakit ka makalabas dyan? Pero habang siya narito at kaharap po mga mamamahayag, may sinabihan po. Ibig sabihin, press con ito. Press con. Talagang... Ito nakuna ng video yan. Makukuran. Tayo. Gusto po, parinig ko sa'yo. Sige. Ito po, pakinggan niyong mabuti ang sinabi po ni U.S. Secretary of State Mark Rubio. Mark? Here's how I reconcile it. We're not members of the ICC. We never signed that treaty. We never joined it. And they somehow claim that they have a right nonetheless to go after non-treaty members and put heads of state and others in jail. We've long had quarrels with them. And we have lunatics and crazies involved in the ICC that are talking about charging members of the U.S. military, maybe even the president or a future president, with crimes. And it's not going to happen. It's just not going to happen. We are not members of that court. We never signed on to that treaty. They need to understand that. If people want to sign on and be a part of that stupid organization, they can. But we're not going to be a part of it, and they're not going to apply their jurisdiction to Americans. That's just not going to happen. We're not going to tolerate it now or in the future, and we've warned them about it repeatedly. And now they're going to see the consequences of ignoring us. Thanks. Yun. Oo nga, no? Lunatics and crazy. Oo. Nelson, no? Ang sabi niya sa ICC, sa press conference dito sa Maynila, ito daw pong ICC ay stupid organization run by lunatics and crazies. Kita mo na? Mga baliw. Ibig sabihin, Mga baliw at nagpapatakbo ng ICC. mga buwang. Kung ililipat po natin sa Tagalog. Ba't tayo nagpadala ng Pilipino doon para doon litisin? Mga buwang pala yung naglilitis doon. Nako, mga kababayan ko, kita nyo, mga buwang at mga bangag pala yung mga nagpapatakbo doon sa ICC. Bakit pinadala ni Dayunyor si Tatay Digong? Totoo na they are lunatics and bangagers. Lunatics and craziest people who run the ICC. The US will crack down and will evaporate like air. Naku po mga kababayan ko, yari. Mga ngagba pala itong mga ICC na ito. Parang may pinaparinggan ang Net25 at saka si Marco Rubio. Naku, magagalit na naman yung mga loyalistang bobo dito. Sabi ni Pedro Pedring ng San Diego, California. Naku po, yari na, nagtatawanan na. Kung anong gawing hatol doon? Ayun na nga. Baka ang gawing hatol doon, purutin hanggang sa... Nako. Yan ang sabi Ang niyo. tindi, Tinawag nitong bobo at walang silbi na organisasyon ng ICC na pinamumunuan daw po ng mga taong buwang at baliw. At sinabi niya na walang jurisdiction daw po ang ICC sa mga Amerikano dahil hindi sumali ang Estados Unidos sa Rome Statute na ito. Di ba? At
Sa kabila, anya nito, iginigiit pa rin umano ng hukuman na may kapangyarihan itong usigi ng mga sundalo, opisyal at Pangulo ng Estados Unidos. Nagbabala po si U.S. Secretary of State Mark Rubio na mananagot ang ICC dahil sa patuloy nitong pagbabaliwala sa mga paulit-ulit na pagtutol ng Amerika. At sinabayan ang mga pahayag ni Rubio ng paghihigpit ng Washington sa hukuman sa pamamagitan daw po ng restriction sa visa, travel ban at mga sanctions laban sa mga tauhan po ng ICC at mga grupong kaugnay nito. Una na pong sinabi ni Rubio na nagsisikap ang Washington na buwagin ang ICC, isang hakbang na may malaking kahulugan sa Pilipinas matapos pong arestuhin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Buwagin nyo na. Ang tagal naman eh. Yun na nga. Mabigat yung mga pahayag na ito ni U.S. Secretary of State Mark Rubio. Pero nung siya pala humarap sa Pangulong Bongbong, mukhang hindi nila napag-usapan itong puntong ito. Mukhang hindi nga napag-usapan. Oo. Hindi nila kasi, alam naman natin, bagamat ang Pilipinas ay matagal na pong umalis dahil sa Rome Statute na ito, aminin man natin o hindi, ay patuloy po ang pakikipagtulungan ng Pilipinas. Totoo. Oo. Ang katunayan, naroon po ngayon sa dahig, sa ICC, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. At bukod dyan, Jen, ha? Oho. Nandun na yung Pangulo, di ba? Oo. Dating Pangulong Duterte. Oho. Hanggang ngayon, anong katunayan na hanggang ngayon ay nakikipag-cooperate pa tayo sa ICC? Nako. Si Senador Bato, hindi ko makalantad-lantad kasi inaaresto ninyo. Ipinatutupad Gamit ang natin. warrant ng ICC. Yes. Sapagkat sa anumang korte ng Pilipinas, wala po siyang warrant. Wala. Walang warrant po Senador Bato de la Rosa. Oo. Ang warrant na hawak daw ng mga otoridad ay warrant na galing po sa ICC. Na nasa cellphone yata. Paano ngayon ito? Ano ngayon ang indirectly, ano ngayon ang mensahe nito sa mga opisyalis ng pamahalaan? Ayan, mga kababayan ko, nako po, yari. Diba? Totoo naman na DR the craziest and lunatics, mga ngagbat, mga baliw, ang namumuno ng ICC. Nako po. Sabi ng palasyo, hindi daw napag-usapan Siyempre, pag pinag-usapan yan, mababanatan si Dayunyor. Masasabihang lunatics and craziest because the Philippines and the ICC has no jurisdiction over the persona of PRRD. PRRD must release and free from prison of ICC and Tatay Digong gonna come back and return to the Davao. Ang galing ko mag-English, di ba? Diyari na naman ang mga ngagba at mga baliw dito na mga loyalista na galing-galingan na naniniwala sa 20 pesos sa bigas. Nako po, yari na. The problem with Iran is every time they make a deal, the people that are in charge there, they either break it or they want to change it. So it looks like they're not ready to make a deal. So they're going to continue to pay a price. And every night the price gets higher and higher and higher. And that's what's happening now. And until maybe in a few days, they'll be ready to make a deal once they realize that this is not a winning proposition for them. And that's what the president is outlining. The idea that this is going to continue, it's not going to continue this way. The price will continue to get higher every single night until they come to their senses. Right now, apparently they haven't come to their senses. And so the president... Kita nyo mga kababayan, ulitin nga natin ang sinabi ng Net25, napaka-satisfying kasi ng kanilang paliwanag. Ito po, nakakagulat ito. Kung tatagalugin daw po, kung ililiwas sa Tagalog ang kanyang mga sinabi, Ano sabi? may tinawag siyang bobo at walang silbi. Na? Habang sila sa Pilipinas, Matindi yan. Oo. meron pa siyang dinagdag Ano pa sabi? Yun daw mga taong yan ay pinamumunuan daw ng mga buwang at baliw. Naku po! Masakit ka magsalita, Ginoong Mark Rubio. Pag Tinagalog. Pag Tinagalog, ay gusto mo ba marinig sa Ingles?
At saka gusto kong alamin kung sino tinutukoy niya dahil dito sa Pilipinas, Oho. maraming ganyan ngayon na nagpapalitan ng kung sino yung bobo, kung sino yung, di ba? May mga pinagkasabihan silang Oo. pasakit din pala magsalita itong si Ginoong Mark Rubio. At pagka- sinabi niya ito, Nelson Oo. habang siya'y nasa Pilipinas, sa harapan ng mga mamamahayag ng Pilipino. Di ba nakipag-usap siya kay Pangulo? Oo, kay Pangulo. Hindi naman siya yung sinasabihan. Hindi. baka. Maraming PS yun. Bakit ka makalabas dyan? Pero habang siya'y narito at kaharap po mga mamamahayag, may sinabihan po. Ibig sabihin press con ito. Press con. Talagang... Ito nakuha ng video yan. Makukunan. Tayo. Gusto po, parinig ko sa'yo. Sige. Ito po, pakinggan yung mabuti. Ang sinabi po ni U.S. Secretary of State Mark Rubio. Mark? Here's how I reconcile it. We're not members of the ICC. We never signed that treaty. We never joined it. And they somehow claim that they have a right nonetheless to go after non-treaty members and put heads of state and others in jail. We've long had quarrels with them. And we have lunatics and crazies involved in the ICC that are talking about charging members of the U.S. military, maybe even the president or a future president, with crimes. And it's not going to happen. It's just not going to happen. We are not members of that court. We never signed on to that treaty. They need to understand that. If people want to sign on and be a part of that stupid organization, they can. But we're not going to be a part of it, and they're not going to apply their jurisdiction to Americans. That's just not going to happen. We're not going to tolerate it now or in the future, and we've warned them about it repeatedly. And now they're going to see the consequences of ignoring us. Thanks. Yun. Oo nga, no? Lunatics and crazy. Oo. Nelson, no? Ang sabi niya sa ICC, sa press conference dito sa Maynila, ito daw pong ICC ay stupid organization run by lunatics and crazies. Kita mo na? Mga baliw. Ibig sabihin, Mga baliw at nagpapatakbo ng ICC. mga buwang. Ito ililipat po natin sa Tagalog. Ba't tayo nagpadala ng Pilipino doon para doon litisin? Mga buwang pala yung naglilitis doon. Nako, mga bangag at mga buwang at mga baliw. Nako po, mga kababayan. Parang may pinaparinggan si Marco Rubio. Nako po, parang pinaringgan si Dayunyor Yan ang sabi ng ng mga komento. Nako po, paano nang makatingin si Dayunyor ng harap-harapan kay Marco Rubio? Kasi yung ICC, binansagang lunatics and crazies, mga baliw at mga hangal at mga bobo. Nako po, mga kababayan. Grabing mga salitaan, masakit pala magsalita si Marco Rubio. Nako po, may nasasaktan na, mga loyalista, sakit na, kaya pa ba? Nako po, kawawa naman, nasasabihang mga ngagba. Ayan lunatics and crazies, halaka. Tapos, sinabayan pa ng dalawang idol natin ng Net25, parang may pinaparinggan. Nako po, sino kaya ito? Halaka, grabe. Baka kung anong gawing hatol doon. Ayun na nga. Baka ang gawing hatol doon, kurutin hanggang sa... Nako. Oh? Yan ang sabi Ang niyo. tindi, Tinawag nitong bobo at walang silbi na organisasyon ng ICC na pinamumunuan daw po ng mga taong buwang at baliw. At sinabi niya na walang jurisdiction daw po ang ICC sa mga Amerikano dahil hindi sumali ang Estados Unidos sa Rome Statute na ito. Di ba? At sa kabila, anya nito, iginigiit pa rin umano ng hukuman na may kapangyarihan itong usigi ng mga sundalo, opisyal at Pangulo ng Estados Unidos. Nagbabala po si U.S. Secretary of State Mark Rubio na mananagot ang ICC dahil sa patuloy nitong pagbabaliwala sa mga paulit-ulit na pagtutol ng Amerika. At sinabayan ang mga pahayag ni Rubio ng paghihigpit ng Washington sa hukuman sa pamamagitan daw po ng restriction sa visa, travel ban at mga sanctions laban sa mga tauhan po ng ICC at mga grupong kaugnay nito. Una na pong sinabi ni Rubio na nagsisikap ang Washington na buwagin ang ICC, isang hakbang na may malaking kahulugan sa Pilipinas matapos pong arestuhin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Buwagin nyo na. Ang tagal naman Yun na. Ayan mga kababayan, tila gusto talagang palayain ni Donald Trump si Tatay Digong. Kasi nga, beshi niya ito.
Kasi nung si Tatay Digong yung pangulo nagtatawagan talaga sila na BFF talaga yung dalawa. Ngayon wala. 'Di ba? Tinawag pa na lunatics and craziest yung mga tao sa ICC. Nako, may nasaktan dito mga kababayan. May masakit, may nasampal ng katotohanan. Kaya si Tatay Digong nire-ready na ang kanyang aparador at ang kanyang maleta at ang kanyang mga pitcher at kanyang mga kaldero iuwi souvenir galing sa ICC. Kaya yung mga ICC nanginginig sa takot. Pati yung mga tao na mga aso ng ICC dito sa Pilipinas. Sino-sino ba ito mga kababayan? I-comment nyo nga kung sino-sino nga yung mga nanginginig. Dahil bubuwagin na talaga at sasabog na ang ICC dito. Ako po. Kawawa na ang mga loyalista dito. Yung laging pinapaasa na... Diba? Pinapaasa lagi na, na may 20 pesos sa bigas. Pinky, the Ghost Project Hunter. Nako po mga kababayan ko. Yari na, may pinaparinggan na. Kasi nga si Pinky... talagang parang aso na naghahanap ng ghost project. Pero ang mga kakampi, safe na safe. Pero yung mga kalaban, ikukulong. Kita nyo naman, si Cayetano ang tinitira ngayon. O, ano masasabi nyo? Shout out sa inyong lahat. Ma'am Mirna Aura. Kay Gaspar Beltran, JJ. Kay Imelda Facon. At sa mga kababayan natin na tuloy-tuloy na nanonood, sino kayo mga nagko-comment dito? Basahin nga natin. Ito po, Nami, walang sound. Naku, lakas-lakas ng sound. Ano man, Philippines. Naku po, happy anniversary, Brad, sa July 27. Dugong. O, tignan nyo. Shout out sa inyong lahat, mga kababayan ko. Happy anniversary sa mga kapatiran, July 27. May malaking rally. Ano kaya ito? Tila may kinakabahan na. 20,000 hanggang 50,000 na kapulisan kasama ang barangay tanod na magbabantay sa mga kalye. Okay po, kasabay po ng State of the Nation ni The Junior. Nako po, sinabayan pa ng pagpunta ni Marco Rubio. Nako, nagkahetot-hetot na, nanginginig na sila kasi binanata ng ICC dito Okay po, ito si The Wonders Philippines. Like and share at i-subscribe nyo po yung ating YouTube channel at yung FB natin na sa The Wonders Philippines. I-like and share nyo rin po. Salamat po.